Okay, diretsahan tayo. Sino ang nagka-idea? Okay, pakinggan mo mabuti ha. Sino ang nagka-idea na maglikom ng pera para sa eleksyon? Ikaw o si Senator De Lima? Si Senador De Lima sana. Ang nagka-idea. Opo sir, inuutosan lang po niya ako. Ano ang pagkasabi sa iyo? Then sa unang pag-ano namin sir, di kailangan mag-ano tayo ng punto. Ganun lang po ang sinabi niya sir. Sinabi niya sa iyo na maghanap tayo ng pundo, maglikom tayo ng pundo kahit doon sa mga illegal na mga transaction. Can you stop my time? Sige, sagutin mo yung tanong ko. Ano po yung tanong sir? Ulit? Sorry. Sinabihan ka kahit na sa mga illegal na transaction, walang problema, walang sinabi sa'yo kahit na sa illegal, pwede kang makapaglikom ng pera. Yun doon lang po na sir sa ano kay hindi naman po lahat ng illegal ay paglilikuman sir. May specific lang na tao yung binanggit na sir. Okay, nung sinabi sa iyo ito, sino ang mga nilapitan mo? Sino ang mga kinontak mo? Si Mr. Kerwin Espinosa lang po sir. Si Kerwin Espinosa lang. Sino pa? Wala na po. Wala pang mga kilala na drug lords na nilapitan mo para hingian mo ng ang tawag nito, monthly o pera? Wala po sir. Si Kerwin lang talaga. Opo sir. Okay, paano mo ba nakilala si Kerwin? Si ma'am, si ma'am lang din po ang nagbigay ng cellphone number ni Sir Kerwin, tapos tinawagan ko na lang po. Sino to si ma'am ano? Si Secretary De Lima na sir. Siya nagbigay sa iyo ng number para kay number ni Kerwin. Opo sir. Ganun ba? Paano niya binigay sa iyo? May binigay lang sa akin sir, natawagan mo ito at mag-uusap po kayo, may usapan na kami dyan, mag-uusap na lang kayo. Parang ganun lang sa pagkasabi niya sa akin sir. Nung bigay yung cellphone number. Cellphone number lang o kasama ang pangalan? Kasama po ang pangalan sir. O kasama ang pangalan? Paano mo sinabi na hindi mo kilala si Kerwin? Noong una sir, hindi ko siya kilala, pero nung tawagan ko siya, nagkaano na kami. Hindi. Kasi linawin natin. Binigay sa iyo ang number at saka pangalan. Tapos pinatawagan sa iyo. Kasi sabi mo, bago mo lang nakilala si Kerwin. Tama ba? Kasama na doon po sa cellphone number na binigay ni ma'am eh. Kasama yun doon sa binigay sa iyo. Opo, Your Honor. Magkano ang naliko mong pera? Total para sa kampanya. Wala po akong... Estimate mo lang, estimate mo. Nasa mga 8 lang po siguro sir. Hindi po kabisado yung mga pre-cost. 8 pesos o 8,000 ano? 8 million sir. 8 million, okay. Doon lang sa kay Kerwin. Yes, Your Honor. Wala ka na bang, beside Kerwin, wala ka na bang ibang contact na nag-ambag ng pera para sa eleksyon? Wala na po sir. Sigurado ka? Opo, Your Honor. Baka may mga mag-testify pa na ikaw ay binigyan ng pera para sa
kay Senator De Lima. With the permission of Senator Pacquiao, Ronnie, may kilala ka bang Jocon o Hocon Ilumin Frias, taga Orbistondo? Meron po, sir. Paano mo siya nakilala? Pinasok ko po siyang driver ng anak ni Senator De Lima, sir. Wala ka natatandaan na nautusan mo si Frias pumunta kay Director Pukayo doon sa prisons para kumuha ng brown envelope? Wala po, sir. Wala kang tatandaan? Wala po. Sige, may affidavit kasi siya rito eh. Siguro kung may pagkakataon pa, papatawag natin siya para patutuhanan na nagbigay siya ng pera rin sa'yo galing kay Frank Pukayo. Anyway, Senator Pacquiao, thank you. Sa tingin mo, maniwala kami o itong taong bayan na si Kerwin lang nilapitan mo, tinawagan mo nung sinutusan ka na maglikom ng pera para sa eleksyon? Hindi ko po alam, sir, kung maniniwala po kayo sa mga sinasabi ko. Bakit si Kerwin lang? Napaka-importante kay Kerwin? Bakit si Kerwin lang ang inano mo? Na ikaw ang inatasan para maglikom ng pundo? Kasi yun lang naman po talaga, sir, ang sinabi sa akin eh, na kuhaan ng pundo eh. Ikaw lang ba ang naatasan maglikom o may mga kasama ka pang nautusan din maglikom ng pera para sa eleksyon? Sa ako po, sir, ako lang po, hindi ko lang po alam kung may ibang source pa si ma'am na inutusan. Sigurado ka diya? Yes, Your Honor. Hindi Bisaya kita, sigurado ka diya? Sigurado ka ba dyan? Ilocano ba yan? Pangasinan pala yan. Okay. So, kung si Kerwin lang kinontak mo, nung nagtatago ka, ito muna, ano ang dahilan, ano ang nagawa mo, bakit ka pinapatago ni Senador De Lima nung pinatawag ka sa Congress? Yun nga po, sir, yung nung pinatigis ko siya sa anak ko na kunin mo yung ano ni Tita Bulay kasi may subpoena na ako sa Congress. Okay na, ang tanong ko, ano ang dahilan, ano ang nagawa mong mali o kasalanan, bakit ka pinapatago at hindi ka na pinapapunta doon sa Congress? Ang alam ko, sir, wala akong maling nagawa. O bakit ka nagtago? Yun po ang utos ni ma'am. Magtago lang muna ako. Kasi kung wala kang ginawang masama, bakit ka magtago? Ang nagtatago yung mga gumagawa lang ng masama. Oo nga po, sir. Yun po ang utos po ni... With the permission of Senator Pacquiao, hindi mo naman pinagkailan na nakita kayo ni Kevin sa Burnham, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Saan kayo tumira sa Baguio City, yung mga panahon na nagkita kayo sa Burnham? Anong hotel kayo nagstay? Nakalimutan ko na po yung hotel, sir. Sus, seryoso. Bakit napaka-selective ng memory mo, Ronnie? Alam mo yung selective memory? Parang naalala mo lang yung gusto mong maalala at nakakalimutan mo yung gusto mong kalimutan. Pangalan ng hotel, hindi mo. Taga-Pangasinan ka, sigurado marami kang beses din nakapunta ng Baguio City. Hindi mo maalala ngayon kung anong hotel o saan malapit yung hotel. Hindi po familiar ang Bagyo kasi po, sir. Malapit sa Burnham, malapit sa Teachers Camp, malapit sa Session Road. Hindi po ako familiar sa Bagyo, sir, kaya hindi po ako wala akong idea sa mga... Pero kung sabihin yung pangalan ng hotel, ma-familiarize mo. Hindi ko maalala, sir, kung anong pangalan ng hotel na yun. Alam mo, may babasahin lang ako, again with the permission of Senator Pacquiao. Meron ditong kaso yung Supreme Court, Korte Suprema. Papaliwanag ko lamang sa iyo, no? Arnold versus Balagtas. Meron din itong Arnold versus Nazareno. Ang Senado no, nag-iimbestiga kay Arnold, John Arnold. Ano? Siya'y
umiiwas sa mga tanong ng mga senador. Ang ginawa ng Senate, kinontempt siya at ikinulong sa Muntinlupa, doon sa National Relieved Prisons. Dumulog siya sa Court of First Instance. Nung araw, wala pang RTC. At siya pinagbigyan yung kanyang petition for the writ of habeas corpus, pinagbigyan siya. At ito'y umabot sa Korte Suprema. Alam mo ba ang ginawa ng Korte Suprema? Inayunan yung Senado at sinabing tama lang na ipakulong sa Muntinlupa si Arnold. No? At nung nasa loob ng Muntinlupa, siya ay gumawa ng affidavit. At kinokorek niya dahil umiiwas siya sa mga tanong, naggawa na siya ng affidavit. Nung sinabit sa mga senador, ito ay 1950. Ito pa rin yung leading case. Alam mo yung leading case? Ito pa rin yung namamayani, ika nga. Ito yung sinusunod pa rin na batas dahil Supreme Court ruling. Noong siya gumawa ng affidavit, hindi pa rin nasiyahan yung mga senador noong araw. At sabi nila, hindi totoo ang affidavit na ito, hindi totoo, na sinungalingan. So, again, umabot na naman sa Supreme Court, I think naging Arnold versus Nazareno na or Arnold versus Balagtas. Whichever, maski ano sa dalawa, no? At sinabi ulit ng Korte Suprema, ituloy nyo lang ipakulong niya sa Muntinlupa. Hindi ko sinasabi na gagawin namin sa iyo ito. Ang sinasabi ko lamang, ayan yung mga abogado mong galing sa PAW, pwede namin gawin. Naunawa mo yung Tagalog ko, Ronnie? Yes, Your Honor. Sige. Senator Pacquiao, please continue. Ikaw may sinumpaan dito sa Senado na magsasabi ka ng totoo. Opo, Your Honor. Okay. Ikaw ang nagpapunta kay Kerwin Espinosa sa Baguio, tama? Yes, Your Honor. Ikaw ang tumawag sa kanya na doon kayo magkita, tama? Opo, Your Honor. So nung nag-meet kayo, saan kayo nag-meet sa Baguio? Sa Burham Park, sir. May inabot sa'yo pera sa'yo doon o wala? Wala po, sir. Doon na lang sa parking ng Burham Park kami nag-abutan. May inabot na pera sa'yo doon? Opo, sir. Magkano yung pera? Hindi ko na po nabilang, sir. Bakit hindi mo nabilang? Nakalagay po sa bag, sir. Naka-sealed po kasi yung maliit na bag. So in short, nakita mo si Kerwin doon, tama? Opo, sir. Na-meet mo si Kerwin. Yes, Your Honor. Si Kerwin pa at saka si Senator Laila de Lima nag-meet. Nag-meet doon po sila, sir. Okay, I just want to clarify that because Senator de Lima denying that she never met Kerwin Espinosa, she never knew him. Yun ang narinig ko sa kanya. So, yung may picture sila, actually, na-surprise nga ako nung nakita ko yung picture nila eh. May picture sila doon sa Baguio. Totoo yan. Totoo po, sir. Nagpag-picture sila ni Sir Kerwin sa kayong asawa niya. Anong taon yun? Anong taon? Anong taon yun? 2014, sir. Ano po siguro, sir? Hindi po kabisado yung mga pre-cost. 8 pesos o 8,000? Ano? 8 million, sir. 8 million, okay. Doon lang sa kay Kerwin. Yes, Your Honor. Wala ka na bang, beside Kerwin, wala ka na bang ibang contact na nag-ambag ng pera para sa eleksyon? Wala na po, sir. Sigurado ka? Opo, Your Honor. Baka may mga mag-testify pa na ikaw ay binigyan ng pera para sa kay Senator de Lima. With the permission of Senator Pacquiao, Ronnie, may kilala ka bang Jocon o Hocon Ilumin Prias, taga Orbistondo? Meron po, sir. Paano mo siya nakilala? Pinasok ko po siyang driver ng anak ni Senator de Lima, sir. Wala ka natatandaan na nautusan mo si Prias pumunta kay Director Pukayo doon sa prisons para kumuha ng brown envelope? Wala po, sir. Wala kang tatandaan? Wala po. Sige, affidavit kasi siya rito eh. Siguro kung may pagkakataon pa, papatawag natin siya
para patutuhanan na nagbigay siya ng pera rin sa'yo galing kay Frank Bukayo. Anyway, Sir Frank, thank you. Sa tingin mo, maniwala kami o itong taong bayan na si Kerwin lang nilapitan mo, tinawagan mo nung sinutusan ka na maglikom ng pera para sa eleksyon? Hindi ko po alam, sir, kung maniniwala po kayo sa mga sinasabi ko. Bakit si Kerwin lang? Napaka-importante kay Kerwin? Bakit si Kerwin lang ang inano mo? Na ikaw ang inatasan para maglikom ng... Okay, diretsahan tayo. Sino ang nagka-idea? Okay, pakinggan mo mabuti ha. Sino ang nagka-idea na maglikom ng pera para sa eleksyon? Ikaw o si Senator De Lima? Si Senador De Lima, sir. Ang nagka-idea? Opo, sir. Inuutosan lang po niya ako. Ano ang pagkasabi sa iyo? Then sa unang pag-ano namin, sir, di kailangan mag-ano tayo ng punto. Ganun lang po ang sinabi niya, sir. Sinabi niya sa iyo na maghanap tayo ng pundo, maglikom tayo ng pundo kahit doon sa mga illegal na mga transaksyon. Can you stop my time? Sige, sagutin mo yung tanong ko. Ano po yung tanong, sir? Ulit? Sorry. Sinabihan ka kahit na sa mga illegal na transaction, walang problema, walang sinabi sa'yo kahit na sa illegal, pwede kang makapaglikom ng pera. Yun doon lang po na, sir, sa ano, kay... Hindi naman po lahat ng illegal ay paglilikuman, sir. May specific lang na tao yung binanggit na, sir. Okay, nung sinabi sa iyo ito, sino ang mga nilapitan mo? Sino ang mga kinontak mo? Si Mr. Kerwin Espinosa lang po, sir. Si Kerwin Espinosa lang. Sino pa? Wala na po. Wala. Bakit napaka-selective ng memory mo, Ronnie? Alam mo yung selective memory? Parang naalala mo lang yung gusto mong maalala at nakakalimutan mo yung gusto mong kalimutan. Pangalan ng hotel, hindi mo. Taga-Pangasinan ka, sigurado marami kang beses din nakapunta ng Baguio City. Hindi mo maalala ngayon kung anong hotel o saan malapit yung hotel. Hindi po familiar ang Baguio kasi po, sir. Malapit sa Burnham, malapit sa Teachers Camp, malapit sa Session Road. Hindi po ako familiar sa Baguio, sir, kaya hindi po ako wala akong idea sa mga... Pero kung sabihin yung pangalan ng hotel, ma-familiarize mo. Hindi ko maalala, sir, kung anong pangalan ng hotel na yun. Alam mo, may babasahin lang ako, again with the permission of Senator Pacquiao. Meron ditong kaso yung Supreme Court, Korte Suprema. Papaliwanag ko lamang sa iyo, no? Arnold versus Balagtas. Meron din itong Arnold versus Nazareno. Ang Senado no, nag-iimbestiga kay Arnold, John Arnold. Ano? Siya'y umiiwas sa mga tanong ng mga senador. Ang ginawa ng Senate, kinontempt siya at ikinulong sa Muntinlupa, doon sa National Relieved Prisons. Dumulog siya sa Court of First Instance. Noong araw, wala pang RTC. At siya pinagbigyan yung kanyang petition for the writ of habeas corpus, pinagbigyan siya. At ito'y umabot sa Korte Suprema. Alam mo ba ang ginawa ng Korte Suprema? Inayunan yung Senado at sinabing tama lang na ipakulong sa Muntinlupa si Arnold. No? At nung nasa loob ng Muntinlupa, siya'y gumawa ng affidavit. At kinokorek niya dahil umiiwas siya sa mga tanong, naggawa na siya ng affidavit.
Nung sinabit sa mga senador, ito ay 1950. Ito pa rin yung leading case. Alam mo yung leading case? Ito pa rin yung namamayani, ika nga. Ito yung sinusunod pa rin na batas dahil Supreme Court ruling. Noong sa gumana affidavit, hindi pa rin na siya ng pondo. Kasi yun lang naman po talaga sir ang sinabi sa akin na kuhaan ng pondo Ikaw lang ba ang naatasan maglikom o may mga kasama ka pang nautusan din maglikom ng pera para sa eleksyon? Sa ako po sir, ako lang po, hindi ko lang po alam kung may ibang source pa si ma'am na inutusan. Sigurado ka diya? Yes, Your Honor. Pinibisaya kita, sigurado ka diya? Sigurado ka ba dyan? Ilocano ba yan? Pangasinan pala yan. Okay. So, kung si Kerwin lang kinontak mo, nung nagtatago ka, ito muna, ano ang dahilan, ano ang nagawa mo, bakit ka pinapatago ni Senador De Lima nung pinatawag ka sa Congress? Yun nga po sir, yung nung pinatigis ko siya sa anak ko na kunin mo yung ano ni Tita Bulay kasi may subpoena na ako sa Congress. Okay na, ang tanong ko, ano ang dahilan, ano ang nagawa mong mali o kasalanan, bakit ka pinapatago at hindi ka na pinapapunta doon sa Congress? Ang alam ko sir, wala akong maling nagawa. O bakit ka nagtago? Yun po ang utos ni ma'am, magtago lang muna ako. Kasi kung wala kang ginawang masama, bakit ka magtago? Ang nagtatago yung mga gumagawa lang ng masama. Oo nga po sir. Yun po ang utos po ni... with the permission of Senator Pacquiao. Hindi mo naman pinagkailan na nakita kayo ni Kevin sa Burnham, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Saan kayo tumira sa Baguio City, yung mga panahon na nagkita kayo sa Burnham? Anong hotel kayo nag-stay? Nakalimutan ko na po yung hotel sir. Sus Maria. Ang mga kilala na drug lords na nilapitan mo para hingian mo ng ang tawag nito, monthly o pera. Ay, wala po sir. Si Kerwin lang talaga. Opo sir. Okay, paano mo ba nakilala si Kerwin? Si ma'am, Sino na? si ma'am lang din po ang nagbigay ng cellphone number ni Sir Kevin tapos tinawagan ko na lang po. Sino to si Ma'am ano? Si Secretary de Lima na sir. Siya nagbigay sa iyo ng number para kay number ni Kerwin. Opo sir. Ganun ba? Paano niya binigay sa iyo? May binigay lang sa akin sir na tawagan mo ito at mag-uusap po kayo, may usapan na kami dyan, mag-uusap na lang kayo. Parang ganun lang sa pagkasabi niya sa akin sir. Nung bigay yung cellphone number. Cellphone number lang o kasama ang pangalan? Kasama po ang pangalan sir. O kasama ang pangalan? Paano mo sinabi na hindi mo kilala si Kerwin? Noong una sir, hindi ko siya kilala, pero nung tawagan ko siya, nagkaano na kami. Hindi. Kasi linawin natin. Binigay sa iyo ang number at saka pangalan. Tapos pinatawagan sa iyo. Kasi sabi mo, bago mo lang nakilala si Kerwin. Tama ba? Kasama na doon po sa cellphone number na binigay ni ma'am eh. Kasama yun doon sa binigay sa iyo. Opo, Your Honor. Magkano ang naliko mong pera? Total para sa kampanya. Wala po akong Estimate mo lang, estimate mo. nasa mga 8